Hi, kamusta? Welcome sa ating Jesusness Daily Devotion. Sa ating nakaraang lesson, we established that Jesus is full of grace and truth. Ngayon naman ay pag-aaralan natin kung papaano ginamit, dinemonstrate, ipinakita ni Jesus ang grace and truth sa iba't ibang uri ng tao na nakasalamuhan niya na mababasa natin sa Biblia. Bakit mahalaga na pag-aralan natin ito? Kagaya ng pinag-aralan natin previously, according to Paul, tayo ay nababago ayon sa wangis at anyo ni Jesus tuwing nakikita natin ang kanyang kaluwalhatian na puno ng grace and truth. Kaya ang goal ng ating daily devotion ay pag-aralan ang grace and truth ni Jesus nang sa gayon unti-unti ay mabago at maging katulad niya tayo na puno ng grace and truth. Now, magugulat ka na may mga certain words, pagtuturo at pagpupuna si Jesus na ginagawa depende kung sino ang kaharap niya. May times that Jesus will demonstrate His grace sa particular na grupo ng tao at minsan naman He will straightly tell them the truth. Pero bago natin pag-usapan yan, alamin muna natin ang kahulugan ng grace and truth. Grace is the goodness, unmerited and unearned favor of God. Sa Tagalog, ang biyaya ay pabor na galing sa Diyos na tinatanggap ng mga taong hindi karapat-dapat. Hindi ito pinagtatrabahuan o pinaghihirapan. Ito ay regalo ng Diyos. Ang halimbawa nito ay ang kaligtasan. Hindi tayo karapat-dapat pero tayo ay inibig at iniligtas ng Diyos. O kaya naman ay ang kagalingan na minsan tayo din yung nagiging dahilan ng ating mga sakit. Pero pag tayo ay nanalangin, tayo ay kanyang pinagagaling. On the other hand, truth is what is real, what is correct. Truth is the way things really are. It is something that is objectively true, not subjectively, not a matter of personal opinion or preferences. Sa Tagalog, ang katotohanan ay kung ano ang tunay at tama. Ito ay hindi maaaring baguhin at ibase sa personal na opinyon, kagustuhan ng isang tao, kultura man at relihiyon. Kahit ano pang opinyon ang ibigay ng mga tao, relihiyon o kultura, hindi ito maaaring baguhin dahil ito ay nakabase sa katotohanan. Truth cannot be changed and will remain as is. Kaya nga, hindi lahat na nakasulat sa Old Testament, especially yung mga laws ni Moses, ay may tuturing na absolute truth dahil ilan sa mga ito ay nakabatay sa kultura, panahon at pagkakataon kung kailan ito ibinigay. Kaya naman ilan sa mga ito ay tahasang binago, kinontra at binigyan ni Jesus ng panibagong pakahulugan. Anyways, ngayon, dumako na tayo sa dalawang uri or grupo ng mga tao na pinakitunguhan ni Jesus ng may pagkakaiba. Let's divide them into two. Sila ang grupo ng mga sinners at ang grupo ng self-righteous. Pansinin ninyo, iba ang mga words and actions na ipinakita ni Jesus sa mga taong makasalanan, sinners, at sa mga taong self-righteous. Ano bang pagkakaiba ng dalawa? Well, both people are sinners. Ang pagkakaiba lang, yung isang grupo, yung mga sinners ay aminado, hindi sila denial na sila ay nagkasala at sila ay makasalanan. Samantalang yung isang grupo naman ay ang mga nagkasala or nagkakasala pero ayaw aminin ito. At ang masakla pa ay madalas naninilip ng kasalanan at pagkakamali ng iba. Sila naman yung mga tinatawag nating self-righteous. Nung panahon ni Jesus, ang mga halimbawa ng mga taong itinuturing na makasalanan at marumi ng community, particularly ng mga religious people, ay ang mga magnanakaw. Kabilang dito ang mga tax collectors, kagaya ni Zacchaeus, adulterer, especially yung mga prostitute, and even yung mga taong may ketong at may sakit, kasi may paniniwala sila na ang sakit ay sumpa na dala ng namanang kasalanan. Pero nang dumating si Jesus, binago niya ang interpretation patungkol sa kasalanan. Ang turo niya ay pag nagalit ka sa puso sa iyong kapatid, wala kang pinagkaiba sa mamamatay tao. Pag tumingin ka ng may pagnanasa sa isang tao, ikaw ay considered as adulterer already. Nakikiapid ka na.
Ayon kay Jesus, ang pagsisinungaling ay isang uri din ng kasalanan. Di ba madalas ginagawa yan ng tao? For example, nag-away kayo ng asawa mo or ng kapatid mo. Yung tipong inis ka na nga, tatanungin ka pa ng, galit ka ba? Di ba madalas ang sagot natin, hindi ako galit. Pero deep inside, galit ka naman talaga. O di ba nagsinungaling ka na? Sa pamamagitan nito ay inilagay ni Jesus ang lahat ng tao sa pantay na kalalagayan sa harap ng Diyos. Tayong lahat ay nagkasala at maituturing na makasalanan. Kaya nga ang sabi niya, do not judge. Kasi lahat naman tayo ay nagkakasala din. Iba lang ang shade ng kulay pero kasalanan pa rin. Unless you can prove na super linis at perfect na ng buhay mo. Now, let's read John chapter 8. Umpisa natin sa verse 3. Verse 3, dinala sa kanya ng mga guro ng kautusan at ng mga pariseyo ang isang babae na nahuling nangangalunya. Inilagay nila siya sa kalagitnaan. Tingnan nyo yung salitang ginamit. Yung mga tagaturo daw ng kautusan at pariseyo, let's define them as self-righteous or religious people. Sila yung mga taong dogmatic at mga so-called experts sa law ni Moses. Meron daw silang nahuling babae sa akto ng pangangalunya. Take note, nahuli. Di ba pag sinabi nating nahuli, it means sinadya at talagang hinanap hanggang makuha or mahuli. Halimbawa, nakawala yung alaga ninyong pusa. Di ba sinasadya nyong hanapin yung pusa ninyo hanggang eventually makita at mahuli nyo siya? Alam nyo, ganyan din ang mga self-righteous at nagmamalinis na tao. Laging naghahanap ng mali sa iba. Yung tipong talagang pilit silang maghahanap ng mali sa'yo. Aabangan kang magkamali. Yung tipong magkamali na ang lahat maliban sa kanila. At ano pa ang sabi ng verse? Inilagay daw nila yung babae sa gitna. Isa sa katangian ng mga self-righteous yung laging bukang bibig yung kasalanan ng ibang tao. Laging sentro ng usapan ay kasalanan. Sino nagkasala? Sino ang mali? Sinong dapat parusahan? Madalas, ang emphasize ng mga turo ay puro kasalanan. They love to put sin at the center of everything. Now, tuloy natin yung storya. Tuloy natin. Verse 4. Sinabi nila sa kanya, Guro, ang babaeng ito ay nahuli sa paggawa ng pangangalunya. Iniutos sa amin ni Moises sa kautusan na batuhin ang katulad nito. Hihihi. Ano ang masasabi mo? Ito ay kanilang sinabi upang subukin siya nang mayroon silang maiparatang laban sa kanya. Yumukod si Jesus, sumulat sa lupa sa pamamagitan ng kanyang daliri. Tingnan nyo. Gusto ng mga self-righteous i-impose yung batas para humanap lang ng butas. Sumusunod nga sila sa utos ni Moses pero wala naman talaga sa puso nila. In this text makikita ninyo ang dahilan lang nila kung bakit nila dinala yung babae kay Jesus para subukin at hanapan siya ng pagkakamali. Sounds familiar? Sila yung mga taong gumagawa ng mga religious act para may maipipinta sa iba. Yung tipong magme-memorize ng mga verses para meron silang maipukol sa iba. Pandalas ng simba pero pandalas din ang parinig sa iba. Minsan, alam nyo, may mga tao na hindi na sumisimba, hindi naman talaga dahil ayaw nila sa Diyos. Minsan, ang inaayawan nila ay yung mga tao mismo sa loob ng simbahan. Isipin mo magsisimba ka kasi gusto mo na ma-encourage at maramdaman ang presence ni God. Pero pagpunta mo sa simbahan, ang maririnig mo pa puro patama. Ang liliit na ng simbahan. Kilala nyo na nga ang isa't isa Kaya nga super obvious naman na ikaw yung pinatatamaan. So kung ikaw yun, babalik ka pa ba? Maraming ganyan. Minsan, idadaan pa sa pulpito para lang magpatama. Though, nililinaw ko going to church is good. If maayos naman ang simbahan na talagang turo ni Jesus ang tinuturo, I encourage you to go. Mas maganda nga magsama ka pa Pero kung hindi si Jesus at puro patama at sama lang ng loob ang maririnig mo, umalis ka na. Sabi ni Jesus, He will give you rest.
Yun dapat ang nararamdaman mo pag nakikinig ka sa mga preaching at mga teaching ng simbahan. Rest, pahinga ng kaluluwa mo. Ituloy pa natin. Sabi sa verse 7, sa patuloy nilang pagtatanong sa kanya ay tumindig siya. Sinabi niya sa kanila, ang sino mang walang kasalanan sa inyo ang siyang maunang bumato sa kanya. Siya ay muling yumukod at sumulat sa lupa. Pansinin ninyo ang ginamit na salita. Sinabi ni Jesus sa kanila. Kanino daw po sinabi? Yes. Ang mga susunod na babasahin natin ay specifically said para sa mga self-righteous Pharisees, mga taong banal-banalan na teachers of the law at Pharisees. At ano ang sinabi? Basahin natin, ang sino mang walang kasalanan sa inyo ang siyang maunang bumato sa kanya. Sinabi ni Jesus ang isang katotohanan na nagpawindang sa lahat. Anong katotohanan? Tanging yung walang kasalanan lang ang may karapatan at pwedeng humusga. Jesus did not share grace to the self-righteous. He told them the truth. Bakit? Kasi nabubuhay sila sa lie kaya kailangan nila ng truth. And for so many years, ang paniniwala nila okay ang pumatay, humusga, mambato sa iba as long as nakasulat sa batas ni Moises. Sad to say, sa loob ng maraming taon at maraming panahon, maraming hindi maka-Jesus ang ginawa ng mga religious people. At ang ginagamit nila ng mga pag-justify sa kanilang mga actions ay yung mga utos na nakasulat sa Old Testament. Na minsan, super obvious naman na hindi ayon sa tinuturo ni Jesus yung mga ginagawa nila. Pero for the sake of following certain rules, for the sake of the book, marami silang ginawang hindi maka-Jesus. Ituloy natin. At nang marinig nila yung truth, anong nangyari? They were all convicted by their own conscience. Sa Tagalog, budhi. At anong sabi? Verse 9, sila nakarinig nito ay sinumbatan ng kanilang mga budhi. Dahil dito, sila ay isa-isang lumabas, simula sa matatanda hanggang sa kahuli-hulihan. Naiwan si Jesus, gayon din ang babae na nakatayo sa kalagitnaan. Jesus gave truth to the self-righteous para ma-realize nila na may problema sa kanila, na hindi sila sapat, hindi sila okay at kailangan nila ang mercy at grace ng Diyos katulad ng babae. Pag ang tao self-righteous, hindi grace ang unang ibibigay ni Jesus sa kanya. Sasabihin niya muna sa iyo ang truth para ma-realize mo na kailangan mo ng grace niya. At once na handa ka na at hindi ka na in denial at ready ka na tumanggap, saka ka tatanggap ng grace ng Panginoon. Now, let's compare naman yung ginawa ni Jesus dun sa babae o yung sa tinatawag nating sinner. Verse 10, nang tumindig si Jesus ay wala siyang nakita maliban sa babae. Sinabi ni Jesus sa kanya, ginang, nasaan ang nagsasakdal sa iyo? Wala bang humahatol sa iyo? Verse 11, sinabi ng babae, wala, Ginoo. Sinabi ni Jesus sa kanya, kahit ako man ay hindi hahatol sa iyo. Humayo ka at wag nang magkakasalang muli. Himay-himayin natin yung last verse. Sabi, nang tumindig si Jesus ay wala siyang nakita maliban sa babae. Yung babae, nahuli siya sa pangangalon niya. Yes, that's true. At yes, mali yun. No questions asked about it. Ang hindi natin alam, bakit siya nangalon niya. Some scholars suggest that she is a prostitute. Bayarang babae, kumbaga, it means trabaho niya yon. Probably to survive. Lalo nung panahon ni Jesus, sobrang ape ang mga kababaihan. Now, let us assume na prostitute nga yung babae. Alam nyo ba ang dahilan kung bakit siya prostitute? Alam ba natin ang backstory niya? Hindi, di ba? Papaano kung kaya siya naging prostitute kasi wala na siyang magulang?
at kailangan niyang kumita ng pera para suportahan ang pamilya niya. Alam niyo ba yon? Paano kung ayaw naman talaga niya yung trabaho niya? Wala lang siyang choice. Hindi ba minsan ganun din tayo? Minsan ayaw natin yung trabaho natin pero dahil wala tayong choice kaya ginagawa natin. Alam niyo ba yon? Personally, meron akong kakilala na ganyan ng trabaho. Prostitute. Pero alam niyo, sabi niya sa akin hindi niya gusto ang ginagawa niya. Wala lang siyang choice. Kasi kailangan nilang mag-survive. Now, hindi ko sinasabi na tama ang means niya para mag-survive, so don't get me wrong. Ang gusto kong sabihin ay may malalim na dahilan kung bakit ginagawa ng isang tao ang isang bagay. At madalas, hindi natin yon alam. Tanging ang Diyos lang ang nakakaalam, kaya nga ang sabi niya, wag daw tayong humusga kahit kanino kasi marami tayong hindi alam. Halimbawa, may mga anak na rebelde. Ang nakikita natin yung pagre-rebelde. Ang tanong, bakit siya nagre-rebelde? Hindi natin alam. Maybe physically or verbally abuse sila ng mismong pamilya. O kaya naman may mga kapitbahay kayo or kaibigan na matagal mo nang inaaya sa simbahan pero ayaw talaga. Ang tanong, bakit? Yung pala may di magandang experience na dati sa simbahan. O kaya naman may mga kabataang piniling di na umuwi ng bahay. Then, husga na kagad natin sila na malandi, na pokpok. Hindi mo alam kaya ayaw na umuwi kasi sobrang nadidepress sila sa bahay. Baka kasi sobrang traumatic ng nakikita at naririnig nila pag nasa bahay sila to the point na parang masisiraan sila ng bait. Hindi naman natin alam yon, di ba? Now, hindi rin naman sila makapunta sa mga kamag-anak kasi tiyak sesermonan lang or pipilitin lang din silang umuwi. Meron naman kaya ayaw umuwi ng bahay kasi araw-araw na lang na ginawa ng Diyos. Puro condemnation ang maririnig niya sa mismong kapatid or minsan sa sariling magulang. Yung hayop nga, pag inabuso mo, maglalayas, tao pa kaya? O kaya naman, yung mga magulang na laging hingi ng hingi sa'yo. Madalas may mga anak na mabilis ding humusga. Mabilis na sabihin na yung magulang nila ay mukhang pera. Baka kaya naman hingi ng hingi kasi wala nga naman talagang magamit pang budget. Ikaw yung nagtatrabaho. Natural, sa'yo mong hingi. Subukan mo kayang mag-budget minsan. Ang point ko is people only see the surface but God sees the inside. Nakikita natin yung kasalanan. Nakikita natin yung mali ng iba. But Jesus sees yung sakit na nararamdaman ng tao inside. Kaya nga, do not judge. Now, let's go back to the stories. Tingnan mo, hindi umalis yung babae sa pwesto niya. Kung ikaw ba, alam mo na papatayin ka sa pamamagitan ng pagbato, hindi ka ba magpupumiglas para tumakas? Yung babae, hindi man lang nagtangkang umalis or tumakas na para bang sinasabi niya na nagkasala ako at inaamin ko yun. Handa akong tanggapin ang parusa ko. She is probably prepared to die at sigurado maraming babaeng katulad niya na ang namatay in same accusation kaya alam niya na ang kanyang sasapitin. Now, pag-amin mga kapatid, yan ang kaibahan nung babae sa mga self-righteous Pharisees. Alam niya na may mali sa kanya. At yan ang dahilan kung bakit Jesus gave her grace. Dahil ang grace ay para sa mga undeserving. Para sa mga taong umaamin na they are never enough, hindi sila sapat at kailangan nila ang biyaya ng Diyos para magpatuloy sa buhay. In verse 11, nagpakawala si Jesus ng biyaya sa babaeng makasalanan. Sinabi ni Jesus sa kanya, kahit ako man ay hindi hahatol sa iyo. Humayo ka at wag nang magkasalang muli. Wow! Sobrang amazing ng grace ni Lord. Hindi niya hinusgahan yung babae. Pero alam nyo, kapag religious person ang nagbasa ng verse 11, ang i-emphasize nila dyan ay yung last part. Yung wag nang magkasala muli. And the way they will read it to you as if
pinapagalitan ni Jesus yung babae. Huwag na magkakasala muli ha. Pero sa atin na walang takip ang mga mata, sabi ni Paul, malinaw natin nakikita ang kalawalatian ni Jesus. At ano ang kalawalatian niya? Base sa pinag-aralan natin last time, ang kalawalatian ni Jesus ay puno ng biyaya at ng katotohanan. This is how we read this. Kahit ako man ay hindi hahatol sa iyo, humayo ka at huwag nang magkakasalang muli. Nakita niyo yung pagkakaiba? Ang hindi paghatol ni Jesus at ang pagbibigay niya ng grace ang magiging dahilan upang tayo ay lumaya at hindi na umulit sa kasalanan. Jesus empowers the woman by His grace to go and sin no more. Yung totoong grace, nagbabago ng tao. Yung totoong grace, nagtuturo sa tao na umayaw sa kasalanan. Kaya nga huwag tayong matakot na magbigay at magpakita ng grace sa ating kapwa. Kasi if genuine na grace ang ibinibigay mo sa tao, wala silang magagawa kundi magbago. Now, bago tayo magtapos, balikan natin yung verse 7. Sabi doon, ang sino mang walang kasalanan sa inyo, ang siyang maunang bumato sa kanya. Yung mga Pharisees, yung mga self-righteous, alam nyo kung qualified sila na bumato, for sure mambabato talaga sila. Pero, tingnan ninyo si Jesus. Sa lahat ng nandun, tanging siya lang ang walang kasalanan. Jesus is qualified para batuhin ng babae. Pwede niyang gawin yun if gugustuhin niya. Pero hindi niya ginawa. Alam niyo po kung bakit? Dahil si Jesus is full of grace and truth. Hinding-hindi siya mananakit. Sapagkat muli, sabi ng John 10:10, naparito si Jesus upang magbigay ng buhay. Buhay na ganap, lubos at masaya. At hindi siya kumukuha nito. Now, meron akong challenge sa inyo. Basahin niyo yung New Testament at alamin ninyo ang pagkakaiba ng pakikitungo at pananalita ni Jesus pag ang kausap niya ay yung mga taong tinatawag na makasalanan. At kapag ang kausap ni Jesus ay mga self-righteous. Isang paraan yan upang malaman natin kung paano ba dapat ina-apply ang nababasa natin. Lagi nating tatanungin, sino ba ang kausap ni Jesus sa story? Sinners or self-righteous? Para kanino ba itong sinasabi ni Jesus? Para ba sa sinners? Para ba sa self-righteous? Sino ang pinagpakitaan ni Jesus ng grace at sino naman ang sinabihan niya ng truth? Pag-aralan nyo ang pagkakaiba. Again, maraming salamat sa pakikinig. Mahal ka ng Diyos. Bye!